Yan. So, do you have any questions before we start? Meron ba akong bawal sabihin or bawal ba ako magmura? Okay lang. Tawag dito, English, Tagalog, yung language natin. Kung magmura ka, fine by me, it's okay lang. Okay. So, mas, ang tawag dito, mas ma-appreciate ko kung yung parang authentic side natin. Yung Oo, boses. mas maganda yung ganun. Oo. Kesa yung Ah, parang interview, di ba? Parang, parang stage, no? Oo. oo. Kaya prefer ko din na hindi magbigay ng questions first time. Yun yung parang goal ko talaga. Si, Basta mo pala gagamitin to, but ayaw mo i-live. I mean, bale, I don't know if makikita mo yung wall ko, parang doon ko siya, ang tawag dito, kinukuha in terms of short form video. Tapos yung long form video naman, doon ko siya binabato sa Facebook group ko. okay. Oh. So siguro ma-repurpose din siya in the long run. But So the goal parang ang is, goal, para ah ang goal is to get insurance sa clients mo, parang ganyan ba? hindi naman, ang goal ko talaga dito is number one, awareness, and then at the same time, build relationship to my audience. Parang ganun. Oo, ayos. Na kung sasabihin nila na Eman, so alam nila insurance, HMO, ganun. Yun yung parang goal ko dun. Nice. Especially for freelancers. Nice. Sige. Record. Hindi mo naman kailangan na ng permissions, bro, no? Meron ka sa end mo to Ano? record. Ano ulit? Hindi mo naman kailangan yung permissions ko on my end to record. Meron kang tool Oo. sa end. OBS yung gamit ko eh. Parang ano lang to. Nire-record niya lang yung screen ko. Gotcha. Sige, sige. Recording in progress. So, good morning, good afternoon, or good evening, no? Kung saan ka man ngayon, makikita mo to in the future. So, what we have here right now is a good friend of mine, Rex Reyes. So, he is an e-com ad creatives consultant. He also does AI video production, and recently, nilagay niya sa bio niya, frustrated comedian. Ladies and gentlemen, Pex Reyes. Yun, thank So, you. Rex, hindi ko alam na frustrated Oo nga comedian ka eh. pala. Matagal ko na yung parang gustong gawin. Pero hindi ko parang ngayon ko lang na-realize, that pala sinasabi ko yun sa audience ko na frustrated comedian ako kasi minsan talaga may mga post ako na gusto ko lang magpatawa. Alam mo yun? Oo. Pero yung iba Have parang you tingin been nila to... seryoso yung ko. So parang siguro gusto ko isama sa branding ko yung comedian ako eh. Pwede. Parang ganun. Pwede. Pwede naman. Have you tried going into comedy bars ba? Oo. Oo Tsaka Oo. yung sa Netflix na mga stand-up. Gusto ko yung Oo. dark humor comedy eh. Yung parang medyo, yung ayaw pag-usapan ng mga tao na, alam mo yun? Tama. Oo. Siguro, So, kung may style, parang sila, sino ba ito? Sila, pangalan na ito yung African-American na na hindi na masyadong sikat ngayon. Nag-guest siya kaya nakalimutan ko yung pangalan niya. Dave Basta parang Chappelle? sila Kevin Hart, pero yung mga una pang yung mga una pang Oo. comedian. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta, search ko. Sige. Top of mind ko naman si Dave Chappelle, yan. Matt Dave Chappelle, Knight, yung mga ganyan. Si uh, Chris Rock yan, yung mga recently ganyan. si Pero mayroon pang isa talaga Matt na makulit, nakalimutan ko yung, yung pandak na na lagi. Yung parang pimp yung niya, branding niya. Pink. Pimp. Up si Oh, Cat Williams ba? yun. Si Cat Cat Williams, Williams. Yun yung oo. ganun yung gusto kong, yung mga gusto kong humor. Solid yun. Anyway, Rex,
before we go deep dive, no, for the people that who don't know you, would you mind sharing more about yourself in terms of who you are? I've shared earlier who you are, but yeah, if you can incorporate anything that I don't know in terms of you as a service provider or a freelancer, that'd be great. And also your target market and who you serve aside from ecom, if there is any. Mm. Hmm. So, gusto ko sabihin basically, no? Pero parang lagi, lagi na yun sabi. So, basically. So, if summarize ko, siguro, Yep. I do creatives um, for, for advertising. Siguro yun. Yun yung talaga Hmm. yung pinaka gusto kong tahakin. Gusto kong maging director ng isang parang um, big production na commercial, ganyan. Alam mo yun? Hmm. So, yun talaga yung pinaka goal in mind ko na parang, wow, pag nagawa ko yung parang, oy. So is it more of the directing approach na ba talaga or from start to finish ano ba itong goal mo na to? Gusto mo yung parang hands off na lang at nagda-direct na lang ka na lang or how does it look Ah, like? okay din naman humawak ng camera and mag-edit. Siguro okay lang. Okay lang din na mag-edit and humawak ng camera. Depende lang sa ginagawa mo kasi alam mo yun, minsan madalas, madalas, um, parang nabe-burn out yung iba kasi parang hindi ka nag-enjoy doon sa ano mo. So parang feeling ko okay lang din kung meron parang kahit director ka pero alam mo yun, meron ka pa ring touch Nag, doon sa oh, creative oh, process, parang ganun. nice, nice. Yes, yes. All right. So, bro, tell me your backstory. What inspired you to start freelancing? So, have you been a freelancer as a single person or you entered freelancing na married na? Hmm, history ng freelancing ko way back 2011. So nag-start Mm. ako Odesk. Odesk pa talaga eh. And yun, may nagano lang sa akin, merong katrabaho ko, parang nag-o-Odesk siya. Tapos inintroduce niya sa akin, ay, pre, pwede kang kumita online. Dito ka kukuha lang ng ng project, tapos ganyan-ganyan. Parang pinaliwanag niya sa akin. Noong mga time na yun, parang ayun, explore na rin ako sa internet nun. Sabi ko, ay siya na. $5, $10. Eh, ginagawa namin nun before, gumagawa kami ng animation, flash animation. Kung familiar ka doon sa mga nagpa-pop up sa YouTube before na mga banners sa baba. Mm. I think Ngayon wala I've na seen it. masyado eh. Hindi ko na nakikita eh. Pero yun, ganun yung mga ginagawa namin before sa isang company na BPO. Tapos para kaming doon, pabrika ng mga ganun. So, Mm. hasang-hasa kami sa sa animation, sa mga ads. And then yun, parang inintroduce niya sa akin yung Odesk na Upwork na ngayon, di ba? Upwork. Tapos, yun, nag-start ako lang ng ng pa $5. Sabi ko, ayos to. Pwede pala yun. Pero mo parang malaki na yung $5 before 2011. Oo. Di ba? Laki na nun. Oo. Salary ko before is 14K kung naaalala ko pa. 14,000 hindi pa bawas dun yung tax mo. SS. Oo. Yung mga SS, yung mga ganyan. So, Phil- PhilHealth, di ba? So, parang magte-take home ka lang ng mga 12K, di ba? Tapos makakakuha ka ng mga projects na $10, $5, 500. Tapos gagawin mo lang yung mga ilang oras lang, di ba? Mga isang oras, minsan doon ko pa nga ginagawa sa ko eh. Sa trabaho ko pag wala na ako. Pag natapos ko na lahat ng gagawin ko. So Yun, basically, nag-work ka pa doon corporate while you're freelancing, tama? doon nag-start. Tapos, yun, nagdire-diretso na. Hanggang sa nagustuhan Kailan ko ka na. nag-resign?
Ano na yun? Kailan ka nag-resign sa corporate mo? Yun din, ano na yun? Yun din taon na yun. If I remember Same correctly. year. Oo, parang same year lang din yata or after a year. Parang mas malaki na yung kinikita ko doon sa sideline ko kaysa doon sa sa trabaho Corporate ko. mo. Mm. Nice. So, 2011, you were a freelancer while still on corporate, and after a year, you decided to resign. So, are you still doing photo video editing ba? And specifically for advertising din? During those 2011 or 2012? Ay, hindi. Wala pa. Hindi pa ako nag Hmm. photo and video nun. Ano lang ako nun, yan nga, graphic designer tsaka animator. Hmm. Flash animation. Yes. Madalas. Animation lang. Mm. Yes. So, bro, next question. What were the biggest challenges you faced when you started freelancing, and how did you overcome them? Oh. Honestly, hanggang ngayon, may mga challenges pa rin talaga yung freelancing. Kasi parang yung business complicated. Alam mo yon. Mhm. Hanggat hindi mo pa nasusolve yung isang problem, Meron ulit-ulit problem babalik ka sa naman. yun eh. Hindi ka alisan nun eh. Hindi ka Oo. hindi ka makakapag-level up hanggat meron ka pang problema na hindi nasusolve. And for me, Tama. pinakamalaking problema before is yung tawag ito retaining clients. Retaining clients. Oo. So, that was your biggest challenge when you started freelancing. Kasi madali ako maka-acquire. Yung acquisition part madali eh. Kasi sa Upwork, alam mo yun, basta maganda na yung reputation mo doon, marami ka ng leads. And depende na lang kung paano mo kakausapin. Tapos pwede ka rin mag-apply. So, siguro yun yung challenge, na pinakamalaking challenge ko. Tapos, yun, hindi ko rin masyadong seryoso yung looking outside Upwork. Kasi, maganda yung bigay sa akin ni Upwork. Tawag dito, sabi nila walang premium sa Upwork, pero for me madami premium sa Upwork. Hindi mo lang nakakausap madalas, but merong makakachamba ka ng premium sa Upwork. So siguro Nice. to answer the question, paano ko na-overcome, ayun, parang ginagandahan mo na lang din talaga yung serbisyo sa mga clients para magstay ganyan. Parang in-up mo yung level ng customer service ganyan. Fast delivery. So yung parang ganun, parang napapansin ko yung naghahanap ako ng client na ka-vibes ko, madali ka usap, tapos over-deliver. Over-deliver. Yes. So, next question, bro. How do you balance the demands of freelancing with parenting? Do you have any tips for other parents who want to dive into freelancing as of today? Grabe. Yan ang pinaka $1 million question. $1 million question. Di ba may anak ka na rin? Yes, bro. Tatlo. Oo, 3 lang. Ako ito, meron ako maliit ngayon. Mag 1 year old, 10 months. Grabe. Grabe yung demand ng energy and time. So, magbabago talaga yung magbabago talaga yung nakasanayan mo bago yung anak. Yung routine mo. Oo, yung routine mo, magbabago talaga eh. So, yun, nag-add ako ngayon ng extra 2 hours kasi mga 8 p.m. tulog na yan. So, before 8 p.m., na ako nun eh, parang chill na ako nun, wala na ako masyadong ginagawa nun. Kung ano na lang, pagtripan ko, social media, ganyan. Pero ngayon, dahil kailangan ko, dahil kapos sa oras talaga,
So, una pala, paliwanag ko muna yung schedule namin. Parang, Sure. syempre, magigising yung baby mo. Around 6, 7. And then, breakfast. Actually, hindi ako nagbe-breakfast. Coffee lang ako. But yung partner ko, yung wife ko, nagbe-breakfast siya. So, babantayan ko muna yung baby namin ng umaga. So, mga 45 minutes, 30 to 45 minutes yan, mga ganyan. So, ako yung bantay doon. Tapos, pagka okay na si wife, trabaho na ako niyan. Diretso na akong trabaho niyan. Tapos yun, from, let's say, 8 to 11:30, yan, trabaho yan. Client work yan. As kain. Tapos, mga around 12:30 p.m., ano na yan, alaga ulit. So, ako naman ulit, alaga niyan. Kasi wala pa kami yaya eh. I mean, may pambayad kami magyaya. But, ayaw namin muna. Hindi, ayaw namin muna. O, mayroon maghanap. Parang gusto namin ka mag-anak or, di ba, parang tiwala ka dun sa ano. And, yun, di namin magawang magyaya. Pero, we'll see in the future. So, yun, 1 p.m., ganyan, hanggang, let's say, 3 p.m., ano na yan, mag-workout. Tapos, balik ako ng computer ko ng mga 4 to 5, ligo. Tapos, mga 6 to 7, kain, and then, alaga ulit hanggang ngayon, 8. So, yun, hindi mo na maisisingit talaga yung yung ibang bagay na non-essentials. Oo, di ba? Parang minsan grocery pa kayo. So, bilib ako sa mga magulang na talagang nagta-thrive kahit na may mga anak, napagkakasya nila yung oras nila. Di ba? Grabe, iba yung challenge pag may anak. Kaya yung mga mga single ngayon, Diyos ko, i-audit niyo yung yung buhay niyo. Tapos i-compare niyo doon pag Yung hinahanap ko, audit yung buhay. Oo, di ba? Audit mo yung kasi ako ngayon naisip ko, ang dami ko palang free time before. Di ba? Ngayon nagkaanak ako ng maliit. Tama. Parang wala na akong oras na may gawin pang iba. So, magko-content ka pa, di ba? Social media ka pa. Hahanapan mo talaga kung saan makasingit. Pero meron ako kung okay lang share, meron ako na parang nabasa lately. Kay Tim Denning ko nakuha to eh. Tim Denning yung pangalan niya. So, parang copywriter to. Parang nakasubscribe ako sa newsletter niya. Parang meron siyang idea na binato na parang mas maganda yung 2 hours is gawin mo sa umaga. I mean, 2 hours extra. Gawin mo yun para sa sa sarili mong brand. Kasi ako ginagawa ko ngayon 8 to 10 sa sarili kong brand kung ano yung kailangan kong gawin. Kunyari, content, planning, mga ganyan. Pero nung nabasa ko yung idea niya na yun, parang mas maganda nga ako sa umaga kasi hindi ka papagod. Parang yun yung idea doon eh. Parang hindi, mas maganda, unahin mo muna yung sarili mo bago yung client work. Parang ganon. Pero kasi hindi ako morning person. Alam mo yun, medyo sa morning parang hindi pa yung isip ko masyado. You're not in the zone pa. Oo, di ba? So, ikaw ba? Ano bang mo? Para bang diskarte mo sa mga ganyan? So, depende kasi bro eh. Ang trip ko naman, I do sometimes work very early in the morning. Yung parang what I realize on my end is talagang nakaka-deep work ako pag tulog yung mga chikiting. So, regardless kung early morning man yan or late nights, sometimes, medyo, ang tawag dito, not favorable on my end pag late night ako kasi I tend to work sometimes
4 or 3 a.m. na ako natutulog. Ganun. Oh, ang lupit. Anong oras gising mo nun? Pagka 4 a.m. ka na? Minsan, nahihingi ako ng ang tawag dito, oras kay Mrs. Tinitimbrehan ko siya na, Mami, ngayon lang ako matutulog. Please give me 1 hour or 2 hours extra. 1 or 2 hours lang. Sometimes, I tend to, supposedly 6, yun, magising na yung mga chikiting. Yung wife ko, gigisingin naman niya ako mga around 7 or 8 nga. Para may tulog pa din, konti. Grabe, grabe. Ako siguro hindi ko kaya yung hindi ko kaya yung parang kunyari 6 hours tulog siguro pwede. Kaya pa nang mag-function yung katawan ko. Pero pag kinulang na ng 6 hours, parang medyo ako, alam mo yun, parang Totoo. Oo, parang yung energy ko, tas bad trip, lagi parang mainit ulo ko. Tama. Pero meron naman kagaya mo na, alam mo yung kahit puyat. So, hindi naman sa, ang tawag dito, on a regular basis, no? It's just, may mga cases lang na I need to parang do it. Oh. Anyway, yung next question ko, bro, is what systems or tools have you implemented to manage both your work and your family life effectively? So, yung iba na the time blocking, yung iba top 3 of the day ang pinaplat, yung iba nag-weekly plotting. So, what does work for you, man? Hindi talaga nag-work sa akin yung planning. Ewan ko kung bakit. Hindi ko rin nasusunod. Alam mo yun? Ang nangyayari talaga sa akin is, alam ko disiplinado akong tao. Hindi ko bubullshitin yung sarili ko. So, pag may kailangan akong gagawin ko yun. May konting procrastination, may mga konting silip-silip sa social media, pero alam ko, tatapusin ko, may tatapusin ako. Parang, kami nun ng sarili ko na, okay, may gagawin tayo. So, nag-stick ako sa routine talaga. Yan, kunyari, pag ganitong oras, maliligo na. Pag ganitong oras, kakain na. Parang hindi ko yun binibreak. Kung hindi kailangan i-break, gagawin ko yun sa ganong oras. So, kapag may emergency, kailangan gawin. So, mabibreak din minsan. But, hindi ko siya pinaplano talaga hanggang makasanayan ko na siya. And, kunyari, example nito is workout, exercise, ganyan. Before, hindi ako nag-exercise mga year, let's say, 2008, ganyan. Pero nung nag-exercise ako, sabi ko, gagawin ko talaga to. Kahit anong mangyari. Ever since, hindi ako minto. And gumanda yung pakiramdam ko nung nag-exercise ako. And hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Ganong oras. And same routine. Ganun lang. Yun lang yung parang nag-work sa akin. Pero yung merong iba kasi, yung pinaplano nila, system, time blocking, okay din naman. Pero sa akin, hindi nag-work yun. Yeah. To each his own. I truly believe that, no? Doesn't mean na nag-work sa iba, dapat nag-work sa iyo. So, you have to adjust pa rin whatever works for you. Parang yung post ko, ipasok ko lang. Ipasok ko lang to. Sure. Parang meron akong post kasi about agency. Parang sinabi ko doon, parang mas masarap pala solopreneur. Kesa agency, parang ganun. Tatlong premium. Nakita ko yun. Oo. Mas meron ako kasing mga nakikita na parang merong tawag dito. Nagre-respond doon. Ewan ko ba't nag-viral yung post na yun. Hindi ko naman talaga. Sabi nakaka-relate, bro. Oo nga eh. Naisip ko tuloy, ganito pala gusto yung mga tao. Oo. And bro, majority sa mga na-interview ko na mayroong agency, isa lang yung parang tips nila or tip if you want an agent. If? Ano daw? So, meron silang tip if you want to operate an agency daw. So, first and foremost, you have to
want it, if you want to do it talaga. Kasi if you only see it for its glory, Mm. para ka nagda-daydreaming doon. Oo nga naman, di ba? Di ba? Well, meron din naman na nag-solo, nag-agency, and bumalik sa solo. And that's okay. Sabi ko sa kanya na it's okay, no? I think it's brave on your end na you realize first time kaysa lumagpas yung like 3, 10, 5 years na cycle tapos hindi mo pala siya nagre-resonate sa gusto mo sa buhay. Mm. Parang nag-ooperate ka na lang just because for whatever reasons. Ganun. So, yeah, I think no one should dictate whether you operate an agency or just go solo. To each his own pa din talaga yung perspective ko. At least that's my take, no? Sa iba naman, For kung me, tama sasabihin naman nila yung na idea ko sa sinabi mo. dapat agency talaga, fine, that's you. So yun, parang ano rin, parang ang point is iba-iba yan ng ano ng 'di ba ng circumstances, iba-iba yan ng truths. Tama. Iba-iba Tama. yan ng ano ng estado sa buhay, mga problema, 'di ba? So yung point ko lang doon is parang tawag dito. Tawag dito, nakalimutan ko tuloy yung ano ko, train of thought ko. Parang yun nga, iba-iba yan ng trip sa buhay. So, nagugulat din ako ba't siniseryoso nila yung mga post ko. And siguro, Wala ka namang negative comments doon. parang meron, pero okay lang naman. Parang kasi, passive-aggressive, ganun. Oo, parang meron. Kasi, di ba, ayoko naman magpagka-plastic na parang ano lang ako, nagugulat lang ako, uy, ba't ganito? Parang, parang, kaya nilagay ko rin talaga yung yung sa bio ko, frustrated comedian ako eh. Kasi, alam mo yun, yung iba nira-ride yung wave nung clout. Isang ganun eh. Di ba? Parang, yung, kunyari, may post, tapos, parang ano yan eh, strategy yan eh. Ira-ride mo yung wave nung clout nung post na yun. So, magko-comment ka doon, engage ka doon. So, yun lang naman. Wala namang ano doon. Wala namang kasa doon. So, bro, currently tuloy. currently, you're nahawa ko sa'yo. Oh. So, yung operations mo, you're operating solo. Tama? Sige. So, I think this question is not applicable to you. Pero may isa akong editor. Okay. So, let me ask you the question na lang din. At what point did you realize that it was time to hire someone for your business? Wala rin, ano lang din, kaka-podcast mo. Maririnig mo rin talaga yan sa mga, alam mo yun, kila Tim Ferriss, kila Tom Bilyeu, di ba? Kila Tony Robbins, parang lagi nilang pinipreach yung time mo importante. Kay Alex Hormozy, sinabi yan ni Alex Hormozy na parang kung na-calculate mo yung per hour mo, let's say per hour mo is $100 per hour. Tapos may ginagawa kang bagay na, let's say nagluluto ka. Niluluto mo yun. Tapos ginawa mo yun, halimbawa 1 oras ka nagluto. So nangyari na walang ka ng $100. Kasi $100 per hour ka. Plus $100. Yung cost pa yan, no? Yung cost pa ng pagluluto. Kasi syempre kasama yung kasi yung cost dahil kakainin mo naman yun, di ba? Parang, ang point is, imbis na gawin mo yun bagay na pwede mong ipagawa sa iba, magbayad ka na lang. Dahil pagka nagbayad ka, mas malaki pa yung kikitain mo kung ginamit mo yung
oras na yon dun sa bagay na nagbibigay sa'yo ng cash or ng pera, di ba? So kung medyo magulo ba. So parang ganoon, parang imbis na magluto ako, magbabayad ako ng tao na mas mababa sa $100. 'Di ba? Tapos yung oras na dapat na ginamit ko nung nagluto ako, gagawa ko nga ng $100. Parang ganoon. Parang math lang, 'di ba? Parang ganoon. So yun, naisip ko, kailangan ko na talaga ng editor kasi yung demand sa oras ko sobrang sobrang dami ng demand, multiple clients. So yun. So far kaya pa naman namin dalawa. Yes. Next question, bro. What advice would you give to freelancers looking to transition from solo work to building a small team or an agency? Or in your case, small team or hiring someone. What advice would you give them? Ito nakuha ko rin to kay Alex Ramosi, if I'm not mistaken. Na dapat pala ganun ka mag-hire. Ngayon ko naisip ganun na gagawin ko pag nag-hire ulit ako. Kasi before, parang feeling ko nakachamba lang ako sa mga editor ko na sila shoutout kay Jelix tsaka kay JR. So, feeling ko nakachamba lang ako doon sa mga yon. Sobrang mabait, tapos sobrang sisipag, gagaling mag-edit. Pero, saan mo sila nakuha, bro? Is it your network? Nag-apply ba sila sa'yo? Nag-message si JR, nag-message lang sa akin. Si Jelix, nagpa-contest ako sa group ko. Tapos, pinakamagandang edit, mananalo nung parang may prize ako. Tapos yun, gusto ko yung edit niya, and then siya na yung kinuha kong editor. Nice. That is a good strategy, no? Have a contest inside your group based on your service. So yun, continue ko yung parang point. Kasi parang natutunan ko kay Alex Ramosi, dapat pala madami kang interviewin. So dapat sobrang dami. As in, kunyari editor, kung marami kang oras, siguro dapat mag-interview ka ng 100 editors. Para mahanap mo talaga yung the one. Oo. Kasi minsan, tamad lang tayo maghanap eh. Alam mo yun? Kunyari, may na-interview tayo ng 3. Tapos sablay lahat yung 3 na yun. Di ba? Tapos sasabihin na natin na wala akong mahanap eh. Parang ganun. Di ba? Pero ang totoo, kulang yung mat mo. Di ba? Parang lead generation na din. Gets. So bro, next question is, how do you manage client expectations and deadlines while juggling family responsibilities? Pwedeng pa-rephrase, bro? Di ko na-gets. How do you manage client expectations and deadlines na lang? Yun na lang. Style ko kasi hindi ako kumaharap ng client na nagbibigay ng deadline. Alam mo yun? So, bale, ikaw yung nagbibigay ng deadline. Kung kailangan matatapos, tatapusin ko. Pero hindi rin naman ako nagpe-petics kasi hindi mo naman ako binabayaran per hour. So, binabayaran mo ako per project. So, incentive sa akin na matapos ko agad to. Diba? Nice. Tatanungin ka lang ng client bakit wala pa yung project. Bakit kukulitin ka niya sa deadline. Dahil meron kayong malamang per hour ka or tawag dito meron kayong binayaran kanya per month, ganyan, 'di ba, na may kailangan kang matapos sa ganitong timeline. Pero kung per project yung yung project nyo, hindi ka niya tatanungin ng kailan mo tatapusin to.
alam nila at kailangan ko tapusin to dahil marami pa akong ibang project. 'Di ba? Parang ganun. Gets. So kung hindi pa tapos, ibig sabihin hindi pa tapos, ini-edit ko pa. Parang ganun. Mm. Kasi So in maraming client terms na of, ganun eh. Maraming client na ganun. Ah, meron talaga makukulit na parang kukulitin ka sa ano, ba't wala pa to, ba't ganito, ganyan. Pero pagka ganun naman, sabihin mo lang, hindi pa tapos, ina-edit ko pa. Diba? At kung in-edit mo talaga. so in your experience, bro, marami namang meron talagang client na ganyan. So how do you manage their expectation man? So kasi yung iba na, or at least on my side, no, when I do client expectations, I do ang tawag dito, campaign overview. So do you do that as well? Hindi. Mm. Ang style ko is, kunyari may nakausap akong client, hindi na ako nag-onboarding, hindi ko na tawag dito, ano ba to? Contract, mga ganyan, kasi may contract na sa Upwork eh. So hindi na ako basta yan, onboarding, hindi ako unless malaki yung project Pero ang style ko is, Correct na. rerektahan ko siya, aalokin ko agad siya ng small project lang. One video lang muna. And then doon pa lang malalaman ko na kagad eh. Sa isang video na yon, kung paano siya magbigay ng instructions, kung paano siya magbigay ng assets, kung paano siya makipag-usap sa akin, doon pa lang magets ko na kung gusto ko na maging client. So pagka banu-banu ka, kupal ka mong client, magbigay ng instructions, ano na yon, di ba? Parang hindi ko na kukunin yan. Tapos, awa naman ng Diyos, yun, nahanap ko naman yung mga gusto kong client. And, yun, nakakapili ka pa ng parang ka-vibes mo. Kasi, parang feeling ko, ano lang talaga yan eh. Depende lang sa katrabaho mo. Kung paano ka, di ba? Kung paano huhusay yung gawa mo. Nice. So, next question, bro. Have you taken on a project that you wish you haven't? Ay, oo. How did you feel, man? Sobrang dami. Kaya ako nga nabuo yung system ko eh. Kaya ako nga nabuo yung system ko na try muna natin small project. Parang tignan natin kung paano ba tayo mag-usap, di ba? Paano ka ba magbigay ng revisions? Paano ka ba tawag dito? In terms of revision, ano yung pinaka-hate mo or pet peeve mo? Siguro, lahat naman ng mga designer, editors, yung pa isa-isa, alam mo yun, may maiisip siya na ganito, may maiisip siya ulit, tapos ginagawa mo pa, tapos may maiisip siya. Parang hindi na natapos. So, ang doon, ang tawag dito, natutunan ko naman to kay Michael Janda. Para hindi mangyari sa iyo yun, dapat merong tawag dito, merong rounds yung revisions. Nakalagay yun sa nakalagay yun sa parang kontrata or proposal mo, parang ganun. Kung malaking project Pero kung maliit na project lang, hindi na ako gumagawa ng mga proposal, ganyan. Onboarding. Mag-onboarding lang ako kung sobrang laki ng project natin. Pero kung sabihin mo sa akin, lang pa $50, $100, ganyan. Wala nang yun. Di ba? Sayang lang oras mo dun. Gets. So, bro, punta naman tayo doon sa topic ng insurance. So, Pex, do you have your own personal insurance ba? Meron ako sa Sun. Alright. So, as a freelancers, bro, before you had insurance, what were your concerns man? At bakit ka nagkuha ng insurance? Is it influenced by someone? Or did you have an eureka moment? So, how did it happen for you? Tingin ko, parang
napapansin ko umu-okay na yung ano ko, yung financial ano ko. Ano ba tawag diyan? Financial um Financials. yung financials ko parang ganun. Yung parang Ah, meron na akong ina-expect na ganito, ganyan. Okay yung client, okay yung trabaho. So parang doon mo siya maiisip eh. Paano kaya kumuha akong insurance? 'Di ba? Parang baka kasi minsan pagka wala kang alam mo 'yon, hindi ka rin secured. Minsan di mo maiisip mag-insurance eh. So doon mo lang maiisip pagka parang okay naman. And then yun, parang naisip ko lang, may extra akong ganito, baka pwede kong ilaan sa insurance or other investment. So yun, naisip ko insurance na lang. And parang lately lang din to, parang last 2 years lang, parang ganyan. Wala pang 2 years, parang mag 1 year and ano pa lang. the wife and kids, do they have their own personal ba? Wala. Pero um, ako lang, insured ako if may mangyari sa akin sa kanila yun, Mm, pupunta. got it. Next question, bro. What's the number one thing financial advisors do that you don't like to the point that you don't want to work with them? To the point what? To the point that you don't want to work with them or hindi ka kukuha ng insurance sa kanila. Ah, ano ba? Siguro, wala namang ganun. Timing lang talaga for me. So, Timing. kung na-timingan mo na, ayun, okay yung finances, nasa good mood, 'di ba? Tapos, lagi kanya nakikita sa social media siguro. Post ka ng mga about ganyan. I mean, pwede. Pero parang feeling ko nga mahirap talaga makakuha ng ano ng client sa insurance dahil karamihan ng tao ano nasa bad financial, hindi sa mahina silang kumita, pero yung ano nila yung paggastos ganyan. Mm. So, Tama, 'di ba? tama. So, meron malakas kumita pero pag gumastos hindi nila Tama. mapigilan. So, hindi sila mag-insurance kasi 100,000 freelancer per month ka, pero 100,000 pesos per month spender ka din. So, zero yung... Minsan nga, sobra pa. Gets. siguro hindi So, ako sa'yo, order sa'yo pagka, I mean, hindi, ano, yung tanong kasi parang kung hindi ako makipag-work sa isang financial advisor, di ba? Parang gano'n. Ano yung gagawin niya? Tama ba? basically, if kukuha ka ng insurance sa kanya, o hindi. Parang gano'n. Hmm. Ewan ko, nasagot ko ba yung tanong mo? Ang sagot mo is nothing, it's just timing for you. So, next question, bro. When or how did you first come to realize the importance of having an insurance? So you said earlier na yung meron ka ng sobrang income, no? So at what point did that happen, man? So did you have a lot of clients or did you have that realization when you had that tawag dito? One client na more than $5 or $10. Anong anong nangyari doon? How did it happen? Um, Ganun lang. Parang, um, nakita mo lang na, kasi dapat sine-check mo yung, ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko sa tanong. Mm. Parang, kailan ko na-realize na mag-insurance? Tama ba? Mm. Um, Tama. Ayun, yun, ganun din naman yung sagot ko kanina. Parang,
nung nakita ko na parang, oy, may sobra na ako. And then, alam mo yon, kaysa nasa bangko lang, why not, Bili ka na lang. why Oo. not ilagay mo sa insurance, di ba? Parang ganyan. Para ano rin, maisip mo rin na, alam mo yon. Tapos yun, yung nagka-baby ako, yun naisip ko rin na, oy, kailangan ko ng insurance kasi may umaasa na sa akin na maliit. Alam mo yun. Kawawa naman, di ba? Parang ganun. Ilang taon yung mga anak mo, bro? Meron akong 20 and yan ngayon yung Ha? meron akong 20 years old and yung bunso ko ngayon is Ah. mga 10 months. Mm. Ang laki ng agwat, no? Hmm. Congrats. 20. So, ano yan? Magka-college na ba yan? No? College na. Solid. Next. So, when you were looking for your insurance, or not really looking, okay, let me rephrase the question. When you were looking around for insurance, what were your key considerations when choosing an insurance plan? Dapat madali kausap. Dapat madali kausap. Oo. Siguro meron kasi ako ibang nakausap na insurance agent. Parang ang dami nilang, alam mo yon, ang dami nilang pinaliwanag, di mo na nagigets. So dapat parang, tama ba yung pagkakaintindi ko sa tanong? Tama ba yung pagkakaintindi ko sa tanong mo? Ha? Tama naman. So yun, parang mas maganda yung madali lang kausap. Paliwanag na ng maayos. Sabihin niya na yung mga talagang cons. Alam mo yun, dapat sinasabi na kaagad yun eh. Parang nabibuild mo yung trust. Parang dapat hindi niya ma-feel na binibenta mo siya. Ang nangyayari, inaalam mo lang bakit niya kailangan ng insurance. Alam mo yun? Kailangan niya ba talaga ng insurance? Baka naman kakabenta mo ng insurance, hindi niya pala kailangan dahil kapos na kapos pa siya. Alam mo yun, nagkaroon lang siya, sinwerte lang ngayong buwan. Tapos pinakuha mo ng insurance, di ba? Parang sumama pa yung loob, tapos kasi hindi niya kaya ituloy. Alam mo yun, dapat maisip niya na, kailangan ko lang pala talaga ng insurance. Hindi yung naisip niya, binibentahan mo lang ako. Parang ganon. Ewan ko kung malalim ba yun or tama ba yung pagkakaintindi mo. Yeah. It's very valid. Next question. Can you share any experiences where insurance played a crucial role in your freelancing journey or even to your personal life? Isa pa nga bro, hindi ko na-gets. Can you share any experience where insurance played a crucial role in your life? Okay. Wala pa naman, hindi ko pa nagamit. So it doesn't have to be your insurance. It could be your family, brother, your sister, tito, tita, ganun. Na talagang na sabi mo, uy, buti na lang may insurance, ganun. Marami naman akong na-encounter yung ganyan online. Pero Ano personally, yung top of mind mo? wala pa akong Pero siguro may isip mo rin sa mga sasakyan, 'di ba? Yan siguro sa Number sasakyan, one, 'di ba? Parang ganoon din eh. Kung walang insurance, 'di ba, yari ka. Lalo na kung Ikaw yung nakabangga. oo. 'Di ba? So parang ganoon din sa kung alam mo yun, kung meron ka namang extra, parang why not, 'di ba? Kaya lang naman yung iba sumasablay sa insurance or masama yung tingin sa insurance dahil yun nga, nabentahan mo sila sa maling oras. Mas 'Di ba? Parang 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 naisip tuloy nila na sayang lang yung pinabayad ko dun.
So, ngayon, sasabihin na nila yun sa iba na, ay, ganyan. Insurance. Mas masama yung insurance, parang ganun. Pero yung mga, tawag dito, yung mga nakinabang sa insurance, hindi masyado silang maingay. Merong mga ilan-ilan lang akong, alam mo yun, di ba? Pero pag merong sumablay sa insurance, yun yung yun yung mga maiingay eh. Yun yung mga, kunyari, nagkaroon ng aberya sa payout, mga ganyan, makikita mo na yan. Makikita mo na yan sa social media, maingay na yung mga yan eh. Pero yung mga nabigyan ng mga tamang ganyan payout, hindi mo naman yan parang sa internet, pagka na-disrupt yung Converge, ito, ang dami nagmumura. Ang dami sumasakay. Pero Tama. pag pansinin mo, siguro yung Converge ko, mga a year na hindi siguro 9 months. Pero hindi ka magra-rant na, oy, hindi na sisira yung internet ko, thank you Converge, wala maririnig na gano'n eh. Di ba? Pero ma-distract lang yan ng mga 30 minutes. Puta, tignan mo yung page ng Converge. Di ba? So, bro, next question is, how has having an insurance impacted your peace of mind as a parent? Meron din peace of mind na nabigay kahit papaano. Nadagdagan yung confidence mo na na sumakay sa angkas. Hindi naman, parang lang. Yung kahit papaano, alam mo yun, parang for future thinking ka na kung may mangyari sa akin, at least, di ba, meron silang makukuha, ganyan, or may pang-umpisa sila ulit, parang ganun. Tama. Next, what would you say to other parent freelancers, bro, who are unsure about getting their personal insurance? Kung may sobra kayo, okay lang yun. Pero kung sa tingin nyo, ngayon pa lang kayo nagkaroon ng sobra, tapos feeling rich kid na kaagad kayo, yun, mapapahama ka doon. Kasi hindi mo maitutuloy yun. Tapos sayang lang yung naihulog mo. Or, di ba, imbis na kailangan may panggastos ka pa sa ibang bagay na kailangan, napunta pa sa insurance. Sayang pa, di ba, parang. So, kung talagang sa tingin mo, stable naman yung mo, next 5 to 10 years mo, or kahit, kumbaga, confident ka sa sarili mo na kaya mong kitain yung ganito kalaking pera. Kasi medyo mahal din yung insurance, alam ko eh. Diba? Merong mura, pero kung gusto mo ng magandang insurance, kahit pa paano, mahal din yun eh. Diba? Kung magiging transparent tayo dito, naghahalaga rin mga, diba, mga 70 to 300. Diba? Merong mga ganyang insurance. So, malaking pera rin yun sa mga, diba, ordinaryong tao lang. Gaya natin na middle class, ganyan lang. So, dito, kung ang pag-uusapan lang naman natin is yung life insurance lang talaga or yung death insurance, there are a lot of cheap insurance, bro, that are term insurance that you can get for less than 1,000 peso per month. So, magdedepende pa din yan sa age, but in terms of parang madalian coverage na very cheap, and meron din coverage, I really recommend those for people who are looking term insurance talaga. So yun, less than 2,000 or 1,000 per month. Pero yung coverage na is death insurance lang talaga. Parang clean up fund, kumbaga. Oh, yun, di ba? So yun, depende nga kung meron palang mga ganong insurance. So, yun, di ba? So, hindi ako informed.
kung ano yung kaya ng budget mo, yun na lang siguro. Pero kasi ako yung kinuha kong insurance parang yun medyo mahal. Dahil ngayon nga parang investment din, parang nakalimutan ko yung tawag doon. Parang basta yun yung insurance na yun, yung parang medyo may sama ng investment doon after 10 years ganyan. So yun, kung meron naman, 'di ba, bakit hindi? Pero yun medyo pag-isipan niyo rin mabuti. If the budget permits, get insurance. Next question, bro. What do you think are the biggest misconceptions freelancers have about insurance? Ano ba? Ikaw, Ako na lang personally. ako personally kasi hindi ko naman. Oh. Yun nga, misconception ko is mahal yung insurance. Pero sabi mo, okay, baka yan, mayroon na mga bagong options ngayon. And, ano pa ba? Yun, yung medyo, hindi rin maganda yung yung tawag dito, yung tingin ng mga tao. Parang sa, What about it? kunyari sa social media, parang more side of negative pagka sinabing insurance, parang ano mo yun. So ikaw, alam mo, tao ka parang na may confirmation bias ka rin na na parang tawag ba doon confirmation bias, yung parang bias sa parang sa nakakarami na lagi mo naririnig, alam mo yun. Oy, ganyan. So ikaw, alam mo yun. So, Yun nga ang tao dito. The more times you say it, diba? The more it is believable, parang ganun. Or the 100 times you say it, people will eventually believe it, parang ganun. Parang may ganung concept na sa psychology. So, yun naman yung ko. Yun lang naman yung misconception ko. Kasi nga, parang hindi rin kasi maganda yung marketing ng mga nag-insurance. Alam mo yun? Parang kulang sila sa yung marketing, hindi maganda yung marketing ng mga nag-insurance. Wala akong kilala na insurance agent na alam mo yun, na parang, or ako lang siguro, baka meron, pero ngayon wala pa akong kilala na parang alam mo yun, napapaliwanag ng maayos, entertaining, di ba, kahit paano. Parang pare-parehas kasi sila ng ng branding, ng ganyan. Alam mo yun, yung naka-blazer na na isang kulay lang, tapos mayroong background na bilog. Parang ganoon, parang alam mo na kagad insurance to, di ba? Parang ganoon, kahit yung mga term na ginagamit nila parang insurance agent or basta dapat baguhin nila yung buong marketing nila na tanggalin muna nila yung insurance pero ganun pa rin yung meaning. Alam mo yun, pwede nilang iliko pero ito, gaya nung ginawa natin, di ba? Kala ko podcast lang to na simpleng podcast. Tungkol pala sa insurance to. Di ba? Parang ganon. Parang pwede mong ibahin yung pwede mong ibahin yung words, yung mga ginagamit mo, mga marketing terms mo sa social media. Parang ganon. Yes. So bro, next question. If you could go back to when you started, what would you do differently in terms of insurance? No? If you could go back in time, meron ka bang babaguhin sa current insurance mo? Or how you approach it in terms of getting the insurance plan? Meron ka ba bang babaguhin?
siguro, pero pag naisip ko para kasi nung mga panahon na bata pa ako, parang wala rin talaga ako nun eh. Kaya hindi ko talaga maiisip mag-insurance. Pero yun nga, siguro dapat maaga ka mag-umpisa. Maaga ka Mas maganda. mag-umpisa. Oo. Maaga ka mag-umpisa mag-insurance. Para kahit nga yun nga, yung maliit na insurance lang muna or hindi eh. Dapat yung insurance na kukunin mo kung bata ka pa lang, parang meron na ring samang investment, parang ganon. Siguro ganon kung mas bata ka pa. Yun lang naman. Alright. Bro, we are ending, or this is my last question, no? If you have, or if meron mang 1 million peso question, I have a 100 million peso question sa'yo. So let's say you have landed a project that would give you a net profit of 100 million pesos. What would you do with it, man? How would you allocate the funds? Grabe yun, no? 100 million. Hindi ko pa naisip yun, ah. Naisip ko mga 10 million. Pero 100 million. Sige, go. How would you allocate it? Big believer ako ng Bitcoin. So Bitcoin. Bitcoin maximalist ako. So how much are we talking here? So siguro yung Ilan ang kalahati. i-allocate natin? Kalahati yun, 50. ibibili ko ng Bitcoin yun. Alright, next. You still have 50 million. Yung 50 million, syempre bibili ka ng... Ay hindi, hindi ako bibili ng mga hindi ako bibili ng mga mamahaling obvious. Pali yung Bitcoin, bro, buy and hold to, tama? Ano na? Oo, hold na yan. Pag bumili ka ng Ah. Bitcoin, wag mo ibebenta kahit kailan. So, Sige, go. Next. Meron ka pa 50 million. yeah, siguro, hindi ako bibili ng mga bahay or mga kotse kasi parang, alam mo yun, obvious eh, na nagkaroon ka ng ganong kalaking pera. Di ba? Ano ka pa nun eh, parang mapupunta ka pa sa, sa mainit pa yung mata mo sa mga masasamang loob. Di ba? Pagka, oh. So, siguro, siguro, hindi naman, mga, yung mga, alam mo yun, pwede kang makidnap or, di ba, may tama. mga akyat bahay, mga ganyan, targeting ka ng mga sindikato. So, mas maganda, low-key ka lang. So, yun. Tapos, ano ba yun? Siguro, na lang, more on experiences gagawin ko dun. Hindi ako bibili ng mga, siguro yun, travel. So, travel. Saan, where are we talking? Ano ba yung dream destination nyo as a family? As your wife din. Ano yung parang gusto mong i-travel? Gusto mong i-treat si wife na kayo lang dalawa without the kids. Ano yun? Siguro madami. Mga Japan, Switzerland, yung mga sikat, di ba? Mga Netherlands, yung mga merong mga Amsterdam, yung mga merong mga Northern Lights, mga ganun, di ba? So, yung mga sikat, yung mga common na, yung mga ganun din, di ba? Parang gusto mo rin may experience yung ganun. So, are we allocating all the 50 million on travel? Hindi, syempre. Yeah. So, how much are we talking here in terms of travel? Let's say, as much as needed. Pero, syempre, mag-allocate ka rin kahit paano na mag-business ka, tatry mo mag-business. Ano yung business na gusto mo pasukin? Barbershop. Barbershop. Gusto ko mag-barbershop eh. Parang yung mga barbershop dito sa amin, parang, alam mo yun, hindi na umunlad, hindi na nagbago yung... Meron kang barbershop, you have the means, no, to put up a barbershop. Is it safe to say na premium barbershop to? 50 million, oo ah. May 50 million ako.
Oo. So, magkano yung ilalaan natin for barbershop? 1 million, 2 million, 10 million. 10 million. So, kasali na yung mga OPEX, yung building, tama? Hmm. So, you have Bitcoin, 50 million, barbershop na business, 10 million. And then travel, how much are we allocating this 1 month? Ano? Yung How sa much? travel, magkano yung i-allocate natin? Ayun, Still mga... 40 million. Siguro 10. 10 million. Right. Sige. So, you still have 30 million, bro. Liquid to, Liquid. So, anytime you can use this one. What would you do with it? Um, Kakalat ko yan sa mga sa mga bangko. Bangko. Ah. So, bangko, 30 million banks. Siguro 10 banks. Divide mo sa 10 banks yan. So, 33 million each. Siguro. Mga ganyan. Saan ba tayo papunta dito? Ha? Saan ba tayo papunta dito? This portion, bro, tinatanong ko lang siya kasi, ang tawag dito, part kasi ng insurance planning is, or the foundation of insurance planning is the financial planning, no? So, and part of that is actually kung paano ka mag-comprehend sa pera mo. So what like JTL said, anything that you don't measure, you cannot improve. So parang this is just a small exercise, and it's an activity wherein people can get ang tawag ito, a bird's eye view in the future, no? If they have that money. And nasabi mo nga kanina, di ba? 10 million na yung napagtanto mo, or what you have thought. What if you have this kind of money? Yung iba, naku-culture shock. Yung iba, diba, bili dito, bili doon. So, by doing this exercise, you somehow have a perspective in terms of that much money. So, if hindi naman sa 100 million, isang zero lang yan, 10 million, di ba? So, money is just a number. Again, na-share mo na kanina na it's not a matter of how much you're earning, but how much you are keeping. Parang ganun. So, I'm just paraphrasing. So, yun lang. I think this is my last questions, bro. So, Rex, napaka-solid. Thank you so much for doing this, no? So, for the people who want to reach out with you in terms of availing your services, no? Photo, video editing, video production, ad creative production, or even people who wanted to learn, do you still offer mentoring sessions ba for video editing? Hindi na. Hindi na ako training ng video editors. Okay. So, can someone reach out to you in terms of freelancing naman? Would that be okay? Oh, yes. Yung meron yung service ko ngayon kung sa local, I do consulting na lang sa mga... Consulting, alright. So, for the people who want to avail your services, where can they best reach you, man? Is it Facebook, email? Yes, Facebook. Facebook ang Alright. ko talaga main. Reach out kayo kay Pex. Handle niya sa Facebook, Pex Reyes. And may blue check mark ka, right? Wala. Wala. Well, wala naman ding ibang Pex Reyes na malupit sa photo and video editing. Hindi kasi magkaiba yung ko eh. Gusto ko mag blue check mark kaso yung pangalan ko iba sa Pex. Oo, tama. Iba pala yung pangalan so, mo. hindi ko, hindi alam ko hindi pwede.
pag mangyayari, ilalagay ko yung totoo kong pangalan sa Facebook. Sige lang. Alright. Stop ko muna. Recording stopped. Ayun. Bro, thank you so much for doing this. How can I return the favor, man? Um, wala naman bro. Wala naman. Basta So, friendship, ayos tayo. yun. Solid. So, with our session kanina, no, I think I realized I can share a bit more in terms of value, in terms of financial planning. So, let me share quick lang, mga 10 minutes. So, in terms of let's say this is whiteboard. Can you see my screen ba? Okay. So, in terms of financial planning, bro, I just this. So let me know din bro if you're familiar with this already. Familiar ka ba nito bro? Hindi bro. Hindi pa bro. Alright, so what I'm going to share with you is actually a guide or parang roadmap siya bro in terms of your personal insurance. Kasi nilalatag niya yung mga financial risk na posibleng mangyari sa'yo or basically events to siya that you need to prepare yourself. So it's either you use your own money or leverage on the power of insurance. Right? So first thing, yung foundation talaga ng insurance or yung insurance planning is health protection. Diba? So ano man yung nasa health protection, these are critical illness insurance and hospital insurance. So, question, do you have this type of protection ba right now? Meron bro. Good. Next. Income protection. So, ano ba yung income protection? Basically, it's just a 5-year na annual income ng breadwinner. So, there was a study conducted in the US that it's a minimum of 5 years for a family na mag-bounce back if the breadwinner is taken out of the picture. So, if you are a freelancer earning 100,000 per month, so that's 1.2 million in 1 year. So, multiply 1.2 million times 5, that's around 6 million. So, para meron kang income protection, your family can still operate kahit wala ka na. So, that's how income protection works. Clear ba, bro? Next naman is lifestyle. So, yung lifestyle protection, bro, is more on non-life, sasakyan, bahay, diba? Warehouse, any business assets. Next is education. Education fund.
So since we are the driver of our own income, bro, if we are taken out of the picture, our capacity to let our children find a good school will be taken out as well. So, dalawa lang yung preparation na yan. So, you need to prepare your college fund for your kid either with your own money or leverage din sa power of insurance. Next, retirement fund. So, basically, retirement fund, no, I found one on my mentor, no? Basically around 15 to 20% of whatever you're earning. So you need to set that one aside so that you will have money in the future. And there are other insurance programs out there that provides cash flow on a certain age. So next is major asset. Favorite topic ko in terms of insurance. No? So, this is more on estate planning. Familiar ka sa estate planning, bro? That's good. So, basically, say for example, I have assets, no? So, say for example, bahay at lupa. If I am alive, that's an asset. But if I'm already dead, that's called an estate already. So before my family could enjoy my estate, they need to pay estate tax. So before nila makukuha yun, pupunta muna sila sa BIR at magbabayad ng estate tax. So instead of paying out of their pocket, you should leverage on insurance so that kung ano man yung i-claim nila, buo pa din. So that's a bit of deep dive, no? In terms of the assets or estate planning of the client. So ito lang naman sa bro, in a nutshell lang naman to. It's a more deep dive na din if the person really wants to explore different programs. So I hope nakabigay siya ng insights sa'yo in terms of what programs you should prepare next, no? Since you already have health protection, so income protection, lifestyle protection, and then either education fund or retirement fund. Though, hindi naman kailangan na each protection or each need should be one insurance. So there are pwedeng one insurance lang siya for the different need. Say for example, income protection, if you get that one, then if it is not used, then you can convert that one to a retirement fund. So it's just matter of planning. Again, you don't improve what you don't measure. So ito yung parang in a nutshell ko on how I present to my clients. Question? Wala naman bro. Parang wala pa naman ako sa level na kailangan ko na talaga ng insurance na yun. Sige lang. At least you have the ang tawag dito. Parang you have this to refer. Oversight kung ano yung pwede pa. Sige. Ano ba to? Yun. Sige, Pex. Ang tawag dito, ano pa yung last question ko? Sino ba yung course creator na yun? Charot. Wala yun bro. Ano lang yun. Rant lang yun. Seryoso lang ng mga tao yung simpleng rant. Ang totoo lang doon is kadalasan talaga. So hindi siya targeted. General lang sa. Pero siguro may ganun ng gustong puro motivation lang. Ganun Whoever fits the shoe, parang ganun. Siguro yung iba gusto ganun yung gusto.
Pero for me lang yun, lahat ng sinasabi ko sa social media, para sa sarili ko yun. Parang, alam mo yun. Kung merong, ano doon, matamaan, bahala ka na sa buhay mo. I love it. Sige, Bex, will not waste your time. No? Hingi na lang ako ng picture natin yung dalawa para may remembrance ako. Teka. Teka lang dito. One, two, three, yun. Right, sobrang thank you talaga. Gusto ko sana pumunta sa Anit kaso medyo Ayun nga gipit pala, sa no? schedule. Oo, gipit sa schedule bro Hindi eh. ka pupunta? Oo, Cagayan de Oro ka pa ba? oo, si Dio pa. Oo nga, no? Late kasi sila nag-inform. Akala ko walang anib eh. Nagulat na lang ako, may nag-post, may pa-meeting silang chief. Oo And nga, then, no? Biglaan, tuloy-tuloy no? na. July ang Ang bilis. anniversary, di ba? Tapos, naging Oo, ang September. bilis. Anyway, sige lang, baka may Baka next magbago time pa isip naman. mo. Hindi talaga pwede, bro. Na-plan ko na yung mga schedule ko for this month eh. And next month, plan Grabe, na yung ayos ah. Ang layo nun ah. Nakaplano sige. na. Oo, plat-plat lang. Saka risked if may changes. Okay, bro. Sige. Good night, good Oh, night. nice. Thank you Salamat. ah. Thank you rin. Thank you, bro.